lugar. I'll give you a better one. Mas maayo ba ani? No, I cannot sell it to you. Ingon siya, dili na ko ni mabaligya, iban mabaligya nimo. And then he tells Ahab why. Ingon siya naman. Because God had said to the children of Israel, Doon kay Ginoo ingon sa katawhan sa Israel. from generation to generation, Ikan sa lain kaliwatan at lain na kaliwatan. do not sell your land, Ayaw ibaligya ang inyong iyuda. because it belongs to your children and their children. Tungod ikana para sa inyong anak, lain na kaliwatan, lain pagkin sa inyong anak. So Naboth feared God, Tungod kay sinibot na hatod sa Diyos, and he stood in front of the king, bitindog siya tubangan sa hari. and he resisted the request of the king. O niya ibidinan ang pagkipangayo sa hari. So Ahab goes home. O niya siyang ulis ka talayo. Read the chapter. Di ulis ka talayo. He goes to his bed Niyato sa siya higdanan. and he pouts. Sa to? Pouts. O wala ko. Iyan na ikaw. And he faces the wall. O niya nagtubag siya sa iyang And his wife Jezebel comes in. O niya ni sudod si Jezebel. Oh, Ahab, what's the matter? O niyon sa iyang sa iyong problema. Why are you sad? Ganun ko ang magkakayo. He starts crying. Just like that. Naboth won't sell his vineyard. Sinibot din niya ibaligya yung propiedad. So, what does Jezebel say? O sa iyong Jezebel. Forget it, I'll take care of it. Ay, ayaw, sabi na, ako'y bahala na. So she hires false witnesses. Mura o naghain ang buwan sila na And they take nagkikita sila Naboth na nabitaw na bini niya propita. and they put him in a high chair O niya ibutang nila sa taas na yung ulanan. and they falsely accuse him. O niya mo na nakakyos ka ito kaniya. And they stone Naboth to death. O niya mura buwak ko sinibot nato sa matay. And the Bible says the blood of Naboth Ang Biblia na kayo ng dugo ni Nabot flowed ni Agas. by the well of Jezreel. O niya painuan nato sa sapa ni Jezebel. And the dogs came and licked his blood. O niya niabot ang irong kung itilapan niya ang dugo. He was a righteous man. Tungod ni siya sa katao. So Ahab gets in his chariot O niya si Ihab isakay sa iyang lawagi. because Jezebel says, it's yours now. O niya mingon siya na karon imuha na ito. And he goes in and he starts figuring how he's going to arrange the new O niya vineyard. niabot siya sa kuan. O niya walang itanaw dito. Walang iyang usibaran. But all of a sudden, the prophet of God shows up. O niya usa ka higayon diha-diha niabot ang propita sa Ginoo. And he shakes his finger at Ahab. O iyang pagtudlo ang iyang kamong gato kang Ihab. What have you done, Ahab? Unsa iyong nabuhat Ihab? What you have done is you have killed a righteous man. Iyong sa iyong gibuhat iyong gipatayan. Mataro na tao. And just like the dogs licked the blood of Naboth, Pareha sa ilog o itinag sa dugo ni Ihab. the dogs are going to lick your blood. Mayon usap ang ining ilog itinag sa inyong dugo. You see, God is not happy when the enemy tries to steal your inheritance. Ang Ginoo dili malipay kung makuha o makawat ang inyong kabalundon. If you know what belongs to you, Kung mahibalo ka kung sa naakitan para kanino, you can fight for your inheritance imaking away kanina na. because it belongs to you. Kung kaya ka na para nimo. Hallelujah. Amen. And so what we find here Kung muna ako makapulgan niya, is that even though an inheritance was stolen, bisan doon o katong panunod ng muraw ng kawat, but God punished the one who stole it. pero gisilutan sa Ginoo katong tao na nagkawat. Satan has no authority over your inheritance. Ang yawa walay katungod sa inyong panunod. Pastors, I'm telling you, there is a new authority that God is releasing in your life. Pastor, sorte ko ikaw ng pakong dihog sa Ginoo, otoridad na gihatag sa Ginoo kaninyo. There is a mantle that's falling from Elijah onto you. Dunay kupong kagikan sa Ginoo na ihatag na kaninyo. And there's going to be double portion miracles that you perform. Doble na dihog na inyong masinati, inyong makita. The miracles of
children are going to do more than you can do. Bisan pa gani ang inyong mga anak, mas dagko silang mahimo kaysa inyong nahimo. Amen. Amen. Now we are at point number 1. Pero para ng puntos uno. I'll be very quick. Oh, dali-dali yun lang natin eh. The power of spiritual birthright is seen in the release of new anointing. Ang kahulay sa Espirituhanon, pabuhian ka na sa bako na pagbihon. You remember Deuteronomy 34:9? Inyong nakahigtungan ang Deuteronomy 31:9. Joshua was full of the spirit of wisdom. Tungkol kay Josué puno sa gahom sa Diyos, tugaas sa Ginoo. Because Moses had laid hands on him Tungkol kay si Moses, ipandoman sa iyong kadto kanina. and released an inheritance on him. Kunya gibuhian ang iyang panulundon kadto ang musulo. That's why in Deuteronomy 1:38, Ona giyon sa Deuteronomy 1:38. he said, "Take Joshua and stand him before you, Wa si Josué kunya magatuwag sa nimo. and encourage him." Kunya si dasiga siya. I love this. Ganahan mo ani higugma ko ani. I have 7 grandsons. Dunang ko'y pito ako. One of my most important assignments Pero mauna ang importante na ako na buhaton. are to encourage my grandsons. Nga akong pagdasig sa ako mga apo. The oldest is 23, Ang kinakakulangan ng 23 sa kanyang Panginoon, the youngest is 2. ang mangod mao ang mundo sa kanyang Panginoon. My responsibility is speaking into them. Ang akong responsibilidad mo ang pagsulti ka ito kanila. Yes, I come here to encourage you. Tinood na nga niya ako ang pagdasig kaninyo. It's a delight of my life. Kalipay na sa akong kinabuhi. But I even have a higher calling Pero doon na po ilabaw ng tawag. to make sure that in the next generation, my children can also know the power of God. Tungkol kay ako ng kaliwatan sunod na hirasyon, dapat sila makailangan sa Diyos. You see, great manifestations are going to take place. Kunya dako na tao, ihat dako ang pagpamalagan. Like what Jesus did. O na ibuhat ni Ginoong Hesus. Because in Acts 10:38, Tungkol kay Acts sa buhat kapitulo 10:38, God anointed Jesus of Nazareth. ang Ginoo, ang Ama, ang Ginoo nagadihog ni Ginoong Hesus na Nazareno. Hallelujah. Amen. He's called Jesus of Nazareth for a reason. Gitawag siya Hesus na Nazareno sa karason. His identity in humanity. Ang iyang pagkatao, iyang pagkanahituluan ang iyang pagkatao. But God anointed him with the Holy Spirit Pero ang Ginoo nagadihog kanya sa Espiritu. and with power. Iya sa kahog. And wherever Jesus went, Bisan asa si Hesus paingon, he did good and healed those that were diseased. nagbuhat sa kayo, unya nag-ayon sa mga sakiton. And those that were oppressed by the devil. Kanto mga tao na ginagawag sa iyo. For God was with him. Tungkol kay Ginoo nagawad kaniya. Hallelujah. Hallelujah! You see, Imo bakit itanawan? whatever Jesus had, Bisan unsay naa ni Hesus, he says, I give unto you. ihatag ko kanimo. That's your inheritance. Mao na atong panulundon. I'll tell you a testimony. Doon ako isulti kanino ang usa ka testimonyo I'll give your pen a rest. para mapahulay ng inyong malapit sa pulpit diha. I was about 15 years old, Na murag 15 katuig. and the communists were trying to take over Indonesia. Ang komunista murag isugay sila pag sakop sa Indonesia. It was very dangerous for our family. Niya itong panahon na murag delikado sa pamilya. We were way up in the mountains having services. Dito sila sa taas na bukid, kunya nagdino sila panibaw dito. And my father was having services in a fish market. Kunya niya nga mahamurag ng malagan dito sa ubos. And during that several nights of services, Buwan niya itong pabilang gabi sa mga kailang servisyo. one night my father was struggling to get a message. Kunya niya nga maham sa gabi niya na niya nga nag-isog sila pagkawas sa mga mensahe. Worship had started Isugod sa mga simba. before he finally showed up. Kunya sa wala, o ni pakita siya. The Lord had given him a verse. Ang Ginoo naghatag na ng usa ka bersikulo. Whoever calls
shall be saved. Bisan kinsa ang tawag sa ngalan ni Ginoong Hesus maluwas. Well, what was amazing, his sermon was not long. O niya usa ka tingalahan ang iyang buwali dili taas. And at the end, a native pastor began to pray. O niya pagkatapusan nagsugod sa kampo. Praying for the sick. Nag-ampo sa mga masakiton. There was a lady that I saw with my own eyes, they brought in on the bed. Doon na yung sa kababae, nakita ko din sa kong mata, ang mga kinayungan sa iyang higanan. She had not walked for 3 years Dili siya kalakaw, sunod na sa tulong katuig. after giving birth to her baby. Human siya ng anak. After giving birth. Human sa pagpanganak siya ang bata. And when that pastor was praying, Sa diha, ang pasto nag-ampo. all of a sudden I heard a scream. O niya, diha-diha ko na pinadungan ng mga kalinaas. And I looked. Niya, nitanaw ko. And this woman had jumped off of her bed. Nakita lang ko ang babae na ulang pinukso siya sa iyang higanan. She had not walked for 3 years. Tulong katuig ba siya mga takaw? And she ran around that fish market. O niya siya nagdagat sa gawas. I'm healed, I'm healed, I'm healed. Ingon siya ako, naayo. That healing shook that town. Kadtong kayuhan maoy nakapukaw sa tibuok lugar. It was the barangay of Guaan, Maoy barangay sa Guaan. way up in the mountains. Maoy kinatumiang bukid. But when the Holy Spirit came, Sa diha, giamon ang malaki Espiritu Santo. God proved His inheritance is real. O niya ipakita sa Ginoo ang panunod ng Ginoo. You know why I'm standing here today? Nahibalo ka ba anong ibigdo kung hindi mo karoon ang kabiyunan? One of the reasons is I saw that miracle. Tungkol sa karason kung kaya ako nakita ang maong milagro. I cannot deny it anymore. Dili na ako malimot ka to. I know my God is powerful. Nahibalo ko akong Ginoo ang kamhanan. I know my God can set people free. Nahibalo ko akong Ginoo ang pahigawas sa mga tao. I know God will bring people out of bondage and darkness. Nahibalo ko ang Ginoo ang pinagal ang hibalo sa pahigawas sa mga tao. New joy in our hearts. O na nandun ang kalipay sa kasing-kasing. Power of a birthright is seen in multiplication. Ang kahom sa panunod ko na at makita na ito na diha ang kadaghanan. That's why you'll find in John 14. O niya ayaw na makita sa Juan 14. Jesus said, Si Jesus ingon, greater works than these you shall do. mas dako ang inyong mahimo kaysa akong mahimo. Come on. Di ba? Turn to your neighbor and say, you shall do. Ina ang katapat na dako ang mahimo. Tell your neighbor, you shall do. Mahimo nimo. Greater miracles. Dako ang milagro. It's a promise that Jesus gave. Mao na isaad ni Jesus sa atong panahon karon. The second part, Ikaduha ka parte, Abraham's multiplication came through the next generation.